Magkano nga ba talaga ang kinikita ng isang delivery rider? Tapusin nyo hanggang dulo para malaman nyo. Tara, ako si Bano, pero hindi ako Bano sa totoong buhay. Umikat na naman ang araw. Panibagong pagsubok na naman ang haharapin. Ito yung palagi kong ginagawa araw-araw. Yung mamuhay ng tahimik sa probinsya namin. Ay na. Ang una kong ginagawa ay inahatid ko muna ang anak ko sa school. At pagkatapos ay magpapagas na ako niyan. Halos araw-araw ko na itong ginagawa. Medyo nakakasawa. Joke lang po. Bilang isang ama, ay kailangan mong punan yung pangangailangan ng pamilya mo. Yung dapat scripted yung mga plano mo. Always care about your family. Eraser. May eraser ka din na may ballpen? Ay lapis na may eraser? Minsan dinadaan ko na lang sa tawa ang lahat. Kahit may mga pagsubok man na dumating sa buhay ko. Alam ko rin kasi na malalampasan ko rin to kung may Diyos kang daladala sa buhay mo. Naniniwala ako sa kasabihan na being a father is a provider. Yes, Daddy! Ibang salita yata yung narinig mo, no? Baka ano na naman pumasok sa isip mo. Alam nyo ba dito sa paral na to, dito ako nag-umpisa matuto. Oh, sira! Dahil man, eraser na. Ubias Pugay Elementary School nga pala ito mga guys. May isa lang akong maikling kwento kasi nasimulan ko na yung pag-aaral na tinutukoy ko dito sa video na to. Diyan ako nagsimulang mag grade 1 hanggang grade 6 kasi alam kong diyan siya matututo. Oo, kasi diyan ko naranasan yung palo, yung eraser, pati nga pag-squat, naranasan ko na rin diyan. Natutong magbasa, magsulat, kasi sobrang stricto. Alam kong yung anak ko diyan rin matututo. Sa tingin ko ngayon hindi pa rin nagbabago. Kayo, saan ba kayo nag grade 1 at nag grade 6? Alam kong bumabalik-balik sa inyo ang mga nakaraan. Yung batang 90s na mga nakaranas nito. Alam niyo yung hirap, di ba? Kasi ngayon may DSWD na. Yung pagbabato ng eraser, bawal na. At pagpalo sa kamay, bawal na rin. Ibang-iba na yung kabataan ngayon, no? Yung dating ako at papa ko, yung palo sa puwet yung dinanas ko. Grabe yung araw, no? Ang daming nagbago. Ito pa, isa pang kwento. Yung ako noon, na 2 piso lang yung baon. Yung may tsinilas na butas. Yung may isang notebook na pinagkakasya 6 na subject. Naranasan mo din ba to? Na ito na ako ngayon, malaki na. Meron ng isang pamilya. Ang layo na pala ng narating ko. Yung gulay pala dito sa probinsya namin, kinukuha lang, hindi binibili. Kahit hindi ka na magpaalam sa may-ari, kuha ka na lang, pwede na. Diba ang saya dito? Meron akong isang katrabaho na gusto daw magkwento. Pinapakilala ko, si Raymart Ramirez nga pala. Lalaban daw tong kagawad sa barangay nila. Kaya ibuto nyo to. Malipat tayo. Ito yung totoong kwento. Diba nabanggit ko to doon sa unang video? Bilang isang delivery rider, nakakainit ng ulo pag first drop mo pa lang 500 na yung binigay sa'yo. Alam kong naranasan din to ng mga delivery rider. Alam nyo ba yung mahirap dito? Yung sumusugal ka sa araw-araw na trabaho para mataguyod ang pamilya mo. Kahit sukli na piso, hinihingi pa, di ba? Yung tipong ang bigat ng parcel niya pero wala siyang pakialam. Meron din yung iba na kinakancel na lang. Wala rin naman ako magagawa kahit na magmakaawa. Yung hinabol ka ng aso, yung ang layo ng bahay nila tapos nilalakad nyo lang. Minsan nga ay nahulog pa ako dito sa kanal. Pero ang kagandahan dito sa probinsya namin, sobrang lawak ng lupain. Damang-dama mo yung simoy ng hangin. Dito sa probinsya namin hindi uso yung tip. Natulad sa Maynila ang daming tip. Kahit sukli na lang nga dito, kinukuha pa. Naiintindihan ko naman sila siguro sa sobrang hirap ng buhay namin dito. Mahirap dito, kitain yung 10 piso. Alam nyo ba na sa amin din yung gas nito? Yung pinanglulod namin. Pati pagkain namin na dapat sana ma-receive mo. Oo, 10 piso yung kinikita namin sa isang parcel.